Narito po tayo ngayon sa San Mateo, Rizal, kung saan atin pong bibisitahin ang tirahan ng dating child actor na si Jiro Manyo. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Halika na! Oy! Welcome. Di ba nakakagat to? Jiro, kamusta ka na? Okay lang. Ito ba tirahan mo? Ayun, mag-hello ka sa mga viewers natin. Welcome po dito sa aming munting tirahan. Oo. Gano'ng katagal ka na nakatira dito? Matagal na po. Siguro 2019 po kami nandito eh. Galing po kami ng Kainta. Okay. Hindi ka na bumalik doon sa dating tirahan po, rehab hindi na center nating pinuntahan noon? Hindi na po. Okay ka na ba ngayon? Okay na po. Talaga? Bali nga sa ngayon po, may mga kinukuha na akong gamot doon. Kailangan. Tsaka may check-up. That's good. Sino kasama mo rito? Daddy po, tsaka yung ate ko, dalawang anak. Okay. Halika. Pasok po, pasok. Pasok po. Daddy. Ay, magandang umaga ho. Daddy po. Kamusta po kayo? Julius. Siya bali ang lolo mo. Siya po yung nagpalaki sa akin. Tsaka kasama ko dati sa trabaho. Talaga? O, kamusta ko kayo ngayon? Ito po, medyo may sakit. Ano po sakit natin? Umayat eh. May diabetes. Diabetes kayo. Oo. Insulin. Insulin. Oo. So, itong bahay ni Jiro Manyo, guys. Opo. Nasaan yung mga awards mo? Nandito po. Ito po. Ito. Opo, ayan, yung awards ko. Oo. Ito po yung sa Gawad Tanglaw. Hindi, Guillermo. Most popular child actor po ako sa, alam ko, sa Mila to eh. Mila? Pinakabangon yung kasama ko po si Miss Maricel Soriano. Okay. Tapos ito po yung sa pasado. Ano po ako dito, pinakapasadong katulong na supporting actor po sa La Vida Rosa. La Vida Rosa. La Vida Rosa. Movie ba yan o Movie po. Movie yung yan. kay Miss Rosana Roses tsaka po kay Dieter Roham. Oo. Ito po yung sa Best Festival Child Performer sa MMFF. Sa Bagong Buwan po to. Ayun. Bagong Buwan. Kaya yan, kay Direk Marilu. Marilu. Diaz Abaya. Ito po yung sa Gawad Tanglaw. Alam ko sa to eh, nakuha ko. Anghel sa Lupa. Anghel sa Lupa. Anong role mo dyan? Ano po ako dito eh, yung patay na, parang ghost. Okay. Ghost kaming dalawa ni Kogi Domingo. Tapos kami yung tumutulong dun sa mga tao na nabubuhay pa sa sa buhay. Oo. Ito po sa Magnifico to. Ayan, ang classic, no? Saan galing yung award na yan? FAP. Film Academy of the Philippines para sa Magnifico. Ito po, Star Awards. Alam ko sa to eh, sa ano ba yung movie namin na to? Kung hindi ako nagkakamali, para sa Magnifico rin po yan. Magnifico rin. Opo. Kasi alam ko marami ako nakuha sa Magnifico. Kahit itong FAMAS. Wow. Best Child Actor. Best Child Actor. Grabe. Yung isa na FAMAS? Isang FAMAS Best Child Actor din po. Anong movie yan? Para sa Magnifico rin po yan. Yan dalawang yan? Opo. Marami ako nakuha sa Magnifico. Opo. Tapos may nabenta ka kay Boss Toyo, di ba? Opo. Sa ano rin po yan nata sa Magnifico. Magnifico rin. Kasi ito po yung bago ko. Yung sa Indie. Indie. Yung pinromote mong huli. Sa Aeroplanong Papel. Oo. Nanalo ka pa rin hanggang ngayon, ha? Kailan yan? Anong year yan? Ito lang pong last year lang po. Last year lang? Opo. Ito po yung sa anti-drug campaign. Sa Rehabilitation Center. Okay. Sa mga award na ito, ano yung pinaka-memorable para sa'yo sa lahat-lahat ng ito? Memorable sa akin? Ano sa tingin mo yung pinaka-special dyan? Yung nagpunta kami ng ibang bansa. Nanalo po kami dun eh. Kaya lang wala sa akin yung award. Nasa producer po namin. Para sa anong pelikula? Magnifico po. Magnifico pa rin. International award. Opo, international award. Cannes Film Festival ba yun? Hindi, parang Kinder Film Fest jury po yan. Pero among dito sa mga trophy na nasa harap natin ngayon, alin dito yung pinaka-special sa'yo? Ito po, Film Academy. Ayan, bakit yan? Ito po yung pinaka parang sentro sa tingin ko. Tsaka
ano po, ito yung ano eh, yung parang kung hindi ka nila makikitaan ng galing, hindi ka magkakaroon ng ganito. Nung una po, ito yung plinano kong daling kay Boss Toyo. Oo. Kaya lang, hindi ko, wala sa isip ko. Sabi ko, sayang kasi. Tsaka sobrang laki niya. Malaki pa doon sa Gawad Durian. Eh, paano kung nakursunadahan ngayon ni Boss Toyo? Hindi na po muna. Ayun na, sa'yo na lang yan. Tapos, may tindahan dito sa labas? Opo, may nagtitinda po kami nung nakaraan. Kaya lang po kasi, medyo napagod po kami magtinda. Inaabot po na minsan ng umaga na. Eh, bawal po sa akin magpuyat kasi. So, ito pala dating tindahan. Opo. Pero ngayon, wala nang tinitinda. Ngayon po, wala. Wala na, no? Medyo in-stop po muna namin, pero baka po sa susunod na pagkakataon, Oo. yun, mag-start kami ulit ng kahit konti. Sari-sari store, guys, Opo. no? Ito yung kanilang sari-sari store. Bukod kay tatay, sino-sino mga kasama mo rito? Yung ate ko po, tsaka yung dalawang anak na. May trabaho na si ate. Bali yung asawa niya po yung nagtatrabaho. Wala po ngayon eh. Oo. Saan bali ang ang kwarto mo? Saan? Dito po ako natutulog. Dito ka? Kasi po, ito to. dito po ako. Pag, Talaga? kasi nagbabantay din po ako minsan yung aso po. Pagka kumakahol, sinisilip ko po kung ano yung tinatahulan. Tapos si tatay siya natutulog. Dito po sa sopa. Magkasama kayong dalawa. Dalawa po kami. Sa sofa si tatay, ikaw dito sa Dito po sa lapag. Sa lapag. Tapos yung ate ko po, tsaka yung dalawang bata sa taas. Doon sa taas, sa second floor. Kasama namin ni Jiro ngayon ang tatay mo, ang lolo mo. Si Tatay Andrew. Tatay Andrew. Salamat naman po at nakasama namin kayo ngayon. Ano ho bang masasabi nyo kay Jiro? Okay naman po. Pero dami ho niyang pinagdaanan. Yun nga lang, yung mahirap yung Mga challenges, no? napagdaanan niya. Ilang taon ho ba si Jiro nung siya'y napunta sa inyo? Since birth po na Since birth? Opo, pag napag-anak ng mama niya, iniwan na po sa akin. Dahil nag-Japan si nanay, no? Kamusta naman po yung pag-aalaga sa kanya? Ayun. Kayo yung tumayong tatay at nanay ni Jiro. Opo. Yan, nag-aaral po. Hatid sundo ko po sa eskwela. Hanggang sa na-discover, akong kasama nagsushooting. So para pa lang siya na yung kinikilala mong tatay talaga. No? Kaya po daddy yung tawag. Oo. Kasi hindi niya naman talaga nakilala yung tatay niya eh. Pero yung mga kapatid po niya, ang tawag po lolo. Pero siya, daddy. Opo, daddy. Kayo po ba nagpasok sa kanya sa pag-artista? Hindi po, na-discover po sa amin sa San Juan. Paano? Paano po nangyari? Nagsasayaw sa labas. May talent scout, nakita siya. Yan, pinatawag sa akin na tawagin ako. Kung gusto raw pong BTR. Commercial yun, nagpa-BTR po kami. Tapos nung sa ABS, nag-join siya sa isang contest na siya po ang grand winner. Siya Star Kids. Yun na, no? So maganda ang buhay ninyo noon. Siyempre dahil maraming mga opportunities na dumarating kay Jiro. Ayun, nung siya na-stop na po ako ng trabaho. Alalay na lang po niya ako. Parang manager alalay ko kayo. Ako na po ang gumagabay sa kanya. Punta ko kayo ng Europe. Anong mga naalala nyo ron? Naalala ko po yung lumaban siya doon, silang nanalo eh. Namasyal po kami sa Vatican. Mga kuha ng Europe sa yung wishing fountain ba yun? Lahat ng mga tourist area sa Rome. Tsaka sa Florence, no? Unforgettable para sa inyo yun. Marahil marami po sa inyo ang hindi na alam kung saan naroon ang magaling na aktor na si Jiro Manyo. Siya po ay nakita namin na nagtatrabaho dito sa DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Bataan. Nakilala si Jiro Manyo dahil sa kanyang hindi malilimutang pagganap bilang si Magnifico noong 2003. Sa edad na 10, pinahanga at pinaiyak niya ang mga manonood dahil sa galing ng kanyang pag-arte. Dahil dito, humakot ng mga parangal si Jiro, kabilang na ang FAMAS Award for Best Child Actor. Dahil sa dami ng kanyang mga pelikula at teleserye, inakala ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang takbo ng karir ni Jiro.
Yun pala'y nalululong na sa pinagbabawal na gamot si Jiro na naging dahilan ng pagdaustos pababa ng kanyang career. Ilang beses din siyang naglabas-pasok sa mga rehab, pero dito lang siya sa DOH Treatment Facility sa Bataan nagtagal. At ngayon, isa na siyang co-facilitator sa naturang drug rehab facility. Anong nangyari sa iyo simula nung dumabas ka dun sa rehab center hanggang ngayon? Ano ang pinagkaabalahan mo? Simula po noon, umuwi lang po ako rito sa amin. Tapos, nag-start po kami ng maliit na tindahan. Tumutulong-tulong po ako dito sa gawaing bahay. Tapos, inaalagaan ko po yung sarili ko ng mga kailangan kong gamot para po sa recovery. So, kamusta ka na ngayon? Ngayon po, masasabi ko, totally, medyo nakaka-recover na. Pero kailangan ko pa rin ipagpatuloy yung recovery kasi para makabawi po ako sa sarili. Anong naitulong sa iyo nung pananatili sa rehab center? Bali, kahit nung una po kasi, sanay na ako doon sa mga ganong klase ng papasukang, rehab. Kasi ilang beses na rin po ako napasok sa rehab, kaya kabisado ko na po yung mga dapat gawin. Kaya lang, nung dito po ako napasok sa Bataan, medyo kakaiba. Kakaiba kasi malaki po yung space, tapos yung mga gawain, hindi lang po basta-basta na maghugas ka ng Kung halimbawa, 100 kayong tao nandun, lahat yun. Kung ikaw yung nakatoka, ikaw yung naka-assign na maghugas, hugasan mo lahat yun. Tapos hindi lang po basta-basta activity. Talagang kailangan may learnings ka sa Bataan. Kailangan makabisado mo yung mga confrontational. Tapos kailangan magpa-participate ka sa mga activities, sa mga programs. Kasi doon po nila pagbabasihan yung performance mo. Gano'ng katagal ka doon? Ano po ako napasok doon 2016. 2016? 2 years po doon. 2 years ka ron. At nagpasok sa'yo doon si Ai. Si Miss Ai. Bali kasi po kaya ako bumalik doon, nag-volunteer lang po ako. Volunteer ka lang, no? Pero actually, okay ka na. Pwede ka na okay na lumabas po ako, talaga. pwede na po ako umuwi. Bakit ka nga ba nag-volunteer doon? Ay, medyo dala po na pangailangan. Kasi may allowance po kasi doon. Okay. So, yun po yung pinagbasihan ko. Ayun. Kung uuwi ako dito sa bahay, wala akong pagkakakitaan. Doon na lang muna. So, bakit ka umalis? Doon po? Oo. Wala po, nagpaalam na po ako. Na-miss ko yung bahay. Na-miss ko yung bahay. Pagdating mo rito, Pagdating ko rito, pag uwi ko rito, ang pinuntirya ko naman yung trophy. Dinala ko na kay Boss Toyo. Kasi pag uwi ko dito, nakita ko walang TV. Sabi ko, ano nangyari? Walang washing machine. Walang mga kung ano-ano mga pangangailangan. Sabi ko, subukan ko kaya i-Pinoy Pound Star yung trophy ko. Yun, dinala ko doon. Binayaran ako 75,000. anong ginawa mo sa pera? Ayun po, binili ko ng mga pangangailangan dito sa bahay. Tsaka pinang Christmas, New Year. Yun. And then after noon, After nun, dami po tumatawag sa akin Dami tumawag sa akin. May tumawag pa nga sa akin, nagpapa-endorse ng parang online gaming. Five. Ano pa? Tapos, ayun, yung interview kay Tito Boy Abunda, sa TV Patrol, marami po Tapos yun na, yung indie kay Derek Ryan. So ito yung first acting mo after ka lumabas sa rehab. Opo. Kumusta naman yung yung pagbabalik mo sa pelikula? Wala naman pong problema kasi sabi ko naman sa kanila, direct, kung sakaling mahirapan ako, suportahan mo na lang ako, alalayan mo. Kasi, inamin ko talaga sa kanya, sabi ko, direct, talagang medyo nahihirapan ako mag-memorize. Doon po talaga ako nahihirapan. Kasi nung binigay sa akin yung script, nakita ko ang haba. Na-stress ako. Sabi ko, direct, minessage ko siya, sabi ko, hindi ko po makakabisado talaga. Sabi ko, ay pumasok sa isip ko. Sabi niya, dahan-dahanin mo lang. Unang linya, pangalawang linya, hanggang sa maalala mo. Tapos nung binasa ko, pinilit ko, sabi ko, kaya naman, minessage ko siya. Direct, sige, kaya. Testingin natin. Pero nung nasa set na kami, pa-cut-shot pa kami. Puro cut. Paputol-putol. Kasi Nahihirap pa rin, no? nahihirapan po ako mag-memorize. Ano yung epekto na ba yan ang paggamit mo ng pinagbabawal na gamot? Yan ba yung naging epekto? Tingin ko parang ganun po. Tsaka nanibago ako. Siguro. Kailangan alagaan ko yung sarili ko sa gamot. Para After bumalik ka ngayon ng gamot. Para bumalik po yung memory ko. Para mas maunawaan ng ating mga viewers kung bakit na-weak sa pagpasok sa rehab center si Jiro, kwento muna natin, Jiro, kung paano ba talaga nagsimula itong problemang ito. Kasi dati,
ikaw yung very promising child star. Nakita nyo naman guys, no, sa dami ng kanyang mga trophy sa likod, hindi na kailangan i-explain niya ni Jiro. Yan pa lang, patunay na talagang magaling siyang artista. Bata ka pa lang. Paano ka ba natutong umacting? Sino nagturo sa'yo? Bata pa lang po ako kasi, nagsimula po yan sa talent ng mga kuya ko, yung mga kagrupo niyang dancer, sa labas ng bahay namin. Doon pa po kami nakatira sa San Juan City. Tapos, ako, nakikisali-sali ako sa kanila hanggang sa sabi ni Daddy, mag-audition kaya tayo sa ABS-CBN. May mga pa-contest doon na sayaw. E di yun, nag-ready kami ng mga 2 sayaw. Kasama ako, tapos hindi ako kasama. Nagpunta kami ng ABS-CBN. Nag-commute pa nga kami noon kasi hindi namin alam kung paano magpunta doon. Pagdating namin doon, nakapila na kami, naka-ready na. Sasayaw na sana, next na sana kami. Kaso na-aksidente ako. Ano aksidente? Kasama ko yung kuya ko. Kasi doon sa may parang parking yata ng ABS-CBN, sa may likod, may malaking basketball court na may ring basketball court. Binuhat ako ng kuya ko, tapos nag-dunk ako ganun. Bumagsak sa aming 2. Aksidente kami, kaya hindi natuloy yung sayaw. Okay. Tapos, after nun, may lumapit sa akin na talent scout na inaalok akong mag-commercial. Sabi niya, kung gusto ko daw, pwede raw ako mag-artista. Sabi ko, kausapin mo yung daddy ko. Kinausap si daddy. Niyayaya siya na, pa-VTR niyo si Jiro. Ganyan, pwede yan. Guwapo, ganyan. Sabi niya, baka makuwang artista yan. Sumikat yan. Doon na nag-start yung yung pagpupursige ko na magpa-VTR, mag-commercial, hanggang sa ang nakakita sa akin, alam ko, ABS-CBN Ginesta ko sa Maalala Mo Kaya. Ang kasama ko si Gardo Versosa. Yung Otosan, tungkol sa mga hapon. Yun po yung pinakauna ko naalala ko. Anong una-una mong commercial na ginawa? Alam ko ano po yung ice cold mix, yung pineapple juice. Tapos sunod doon Jollibee, Promil, kasama ko si Daddy, yung gatas. Jiro Manio, gifted actor. Mula pa nun, nandun ako para kay Jiro, ginabayan at binigyan ng pro-gifted na buong suporta. Continue nourishing the gift. Pro-gift. Tapos yung sa MMK, yun ang first time ko. First time mo sa ano? Sundan sa na ng regular agad. Yung Kamusta naman yung first time mo? Hindi ka ba nahirapan na umacting? Medyo nahirapan po ako. Kasi Nahirapan ka? matigas po ako nun eh. Kaya, medyo matindi-tindi yung motivation na ginagawa sa akin. And then after that? After nun, yung Loves Ko Si Babes na po. Yung teleserye ni Marvin Agustin, Jolina Magdangan. Regular ka doon? Opo, regular po. So medyo okay na? Medyo Opo, komportable ka na sa pag-acting? Kaya lang, nung time na yon, bago lang po ako nun, wala pa akong mga sariling mga pangangailangan sa pag-artista. Kaya, kung kumikita, sumisweldo ko, kung ano lang na kaya kong maipundar, yun lang po muna yung ilalabas. And then Magnifico, kailan pumasok yun? Yung Magnifico po, 10 taon na po ako noon. Nung pumasok ka ng ABS, ilan taon ka? Nasa ABS na po ako noon. Ilan taon ka 6 years old. 6 years old ka nung muna ka nag-artista. Hanggang sa Magnifico, 10 years old ka na noon. Opo, 10 na po. Sinong nag-decide na kunin ka doon? Ang alam ko, yung Violet Films Production. Sila po yata yun. Sila Madam Violet. Oo. Tapos, tinawagan lang po yata nila sa ABS para makuha ako. And then, naging successful yung movie na yun. Naging usap-usapan yun, guys, yung movie na Magnifico. At doon ka umani ng maraming awards. Nakapunta po ako ng ibang bansa. Ano nga ba yung role mo ron? I-refresh mo yung memories ng mga viewers natin. Ayun, ako po yung batang nangangarap na makabili ng wheelchair. Si Ikoy, makabili ng wheelchair para sa lola ko kasi nga hindi na nakakalakad. Kaya ang ginawa ko, lumiskarte kami ng tropa ko sa Perga, nagtinda kami ng juice saka tubig. Hindi ko naman inaasahan na si Mang Domeng, si Mark Hill, may wheelchair. Kaya nilapitan ko siya, sabi ko, rentahan ko na lang. Ganyan, para sa lola ko. Nung kumita na kami, magkikita kami ni Mark Hill sa bus station, nasagasaan ako. Namatay ako. Ngayon, yung ginagawa kong kahon,
sa bahay namin, tinatago ko pa sa airpass ko yun kay Albert Martinez. Sabi ko, kahon lang yan. Nung namatay ako, nakita niya. Sabi niya, siya, kabaong to ah. Siya mismo yung Gumawa. nagbabawas. Kabaong mo. Binabawasan niya yung kabaong para ako yung mainit. Kasi yung original na kabaong na ginawa mo ay Para sa kay lola ko. Lola. Kaya malaki. Oo. Si Lola nag-request sa'yo, di ba? Nasukatan mo siya. Opo, si lola po. Sa hirap ng buhay, wala kayong panggasto sa pagpapalibing kay Wala po, Lola. wala. Kaya siya na mismo nagsasabi sa'yo na sukatan mo yung katawan niya Opo. para in case na mamatay siya, may ready na nakabaong. Naka-ready na. Gumagawa ka ng kabaong no, na hindi mo sinasabi sa tatay Hindi po. mo. Nakakalungkot naman yung kwento. Baka durong puso naman talaga, no? Grabe. Nung pinalabas po yun kada pinalabas po yun sa sine, Oo. nung pinapanood namin, umiyak po ako sa ending. Nakakaiyak talaga. Dapat pa ipalabas ulit, no? Para ma-refresh yung memory ng mga tao. Especially yung mga bagong mga cinema fanatics. Mapanood nila yung movie na yun kasi napakaganda talaga. And then after lumabas ng movie na yun, paano naging reaction ng madla sa'yo? Grabe, po ako nun, kilalang kilala kahit. Superstar ka. Opo, kahit saan ako magpunta. Lalo sa lugar namin. Oo. Punta ako ng mall, punta ako ng palengke, punta ako ng ibang lugar. Kilala ako, binabati ako, uy, magnifico. Oo. Ganun yung tawag sa'yo. sa akin. Sabi, uy, kinakabay ako. Kahit sa school, sikat na sikat po ako nung dati. Di ba lumaki ulo mo? Ang dami po nagsabi. Ang dami nagsabi na di na ako namamansin sa mga kapwa ko artista noon. Time na yun. Sabi ko, di naman. Nakafocus lang din ako sa yung sa talent ko. Pero di nga, real talk. Medyo yumabang ka ba nun? After? Yung feeling mo, parang... Tingin ko doon lang po sa bahay na. Pag nasa bahay lang po, siguro. Pero sa labas, Sa labas, hindi? Hindi po, nakakatakot. Kasi, Siguro conscious lang masyado yung tao na parang porkit sikat Hindi, ka, tsaka kasabihan automatic, yayabang ka. kasabihan na po yun eh. Pagka Oo. yung kilala ka, sikat ka, Oo. makakayabang yan. Oo. Pansinin yun. Paano nabago ng Magnifico ang buhay ninyo? Ng inyong pamilya? Dahil sa Magnifico po, laging kumpleto yung pang-tuition ko nun sa school. Yun ang unang-unang inaasikaso ni Daddy. Maganda buhay. Opo, pangailangan ko na 3 beses kumakain sa isang araw, nakakapamili sa mall, nakakanood ng sine, may sariling sasakyan. Lahat ng kasikatan, bago cellphone ko, mga gamit ko. Malaruan, meron. Laruan, meron. Nakakabili akong PlayStation, meron pa akong PSP. Kumpleto lahat. Walang problema. Ang laki ko na nga po nun, umiinom pa ako ng gatas, nido pa. na lata na malaki. Ganun. So lahat ng mga opportunities na magaganda, pumapasok nung time na yon, no? Nagkaroon ka rin ba ng mga palabas sa TV na regular ka? Po, Spirits. Yung kasama mo si John Wayne, Sase. Tukat. Yung Mga Anghel na Walang Langit, Tanging Ina. Binayay. Marami po. So pagdating sa acting, hindi ka na nahirapan noon. Noong mga panahon na yun, ano ka na? Kung baga sanay ka na. Sanay na po ako noon kasi wala pa akong vision noon. Mabilis ka ba umiyak doon? Oo, mabilis. Ano iniisip mo pag gusto mo umiyak? Wala po dati, nung unang-una, iniisip ko, may namatay, mga gano'n. Halimbawa, yung kamag-anak ko, gano'n. Doon ako naiiyak sa mga gano'ng pagkakataon. Pero, nung nasasanay na ako, tumatagal na, gusto ko na on the spot. Habang ma-acting kami, kung kailangan na, doon ko na ilalabas. Madali lang. Ngayon ba, kaya mo pa rin yun? Mahirap na. Mahirap na po eh. During this time, ang nanay mo ba at tatay mo kasama ba siya, no? Yung nanay ko po, nakasama ko pa. Kasi umuwi siya ng galing Japan. Siguro mga 2005. Tapos 2 years lang siya dito. Namatay. Ang tatay mo? Ang tatay ko po, di ko na po na-meet ever since. Japanese, no? Po. Ang tunay mong pangalan ay? Jiro Kataura. Yun. Kasi nung kita po kami nung lola ko, nung nandun po ako sa facility, sa Quezon City, may pinakita po siya sa akin parang death certificate yata. Namatay na rin. Nasobrahan yata sa kakainin. So, everything was going okay. Lahat ng mga gusto mong bilhin, nabibili mo, ganda ng buhay. Bakit ka naman napunta sa droga? Paano ka na-introduce dyan?
Yun nga rin po ang hindi ko ina-expect talaga. Kasi sa lugar po namin dati, sa una naming tinitirhan, talaga nagkalat po. Marami po doon. Hindi ko naman sila nilalapitan or di ko naman talagang hinahanap. Pero na-curious ako kasi noong time na yon, hindi ko lang alam kung bakit. Sabi ko sa tropa ko, ano ba epekto ng sa kanya? Sabi sa akin, masarap. Nagtawanan sila. Sabi niya, okay, ganyan. Sabi, parang wala lang, normal ka lang. Parang normal, sabi ko. Sarap. Halimbawa, gusto mo mag-basketball, batak na batak ka. Talagang pag lay-up ka, talagang todo lay-up ka. Parang lumilipad. Oo, talagang todo bigay ka. Nainganyo ako. Yan ang kailangan ko, yung malakas. Testingin natin, 200. Nagbigay ako 200. Pagbalik, sabi sa akin ng tropa ko, nasa akin na. Sabi ko, paano? Saan tayo? Sabi ko. Doon tayo sa likod, sa pwestuhan namin. Doon na nag-umpisa. Doon ako nakatipid. Sa halagang 200, doon nagsimula. At nung first time mo yung natikman, anong pakiramdam mo? Wala nga. Wala. Wala ako. Wala. Totoo sabi nila, wala. Parang ano lang. Normal lang. Well, normal lang. Pero, hindi pa ako marunong nun eh. Tinuturuan pa nila ako kung paano. Sabi niya, pag natuto ka yan, sabi niya, mas masasarapan ka. Ayun nga nangyari. Ganun nga nangyari. Natuto ka nga. Kinabukasan, bumalik ako dun. May dala akong pera. Yung mga 1,000 yata. Sabi ko, 1,000 kaya? Paano? Ang dami yan, sabi. Ang dami yan. Pagbalik, ang dami yan. Ngumus na rin. Tapos yun, pag uwi sa bahay, hindi na ako makakain, hindi ako makatulog. Masaya ka? Naghahalo pa yung pakiramdam ko eh. Normal pa ako na nakahaluan ng drugs yung katawan. Ilang taon ka din? Ano po ako nun? 14 yata ako. 4. And then what kept you using it? Bakit? Anong naging epekto sa'yo? Hindi po nakakaantok. Tapos yun nga, ganado. Pag lumabas ako ng bahay, nakita kami ng mga tropa ko kung saan kami napupunta. Basketball kami, ang sarap. Walang problema. Hindi ka napapagod? Hindi napapagod. Pero pag wala rin tama, ano effect sa'yo? Yung time na yun, hindi pa ako malalay. Kaya, pagka bumababa yung tama ako, nakapagpahinga pa ako. Kumakain ako. Marami. Ligo. Lahat ng gusto kong gawin, ginagawa ko. Pero nung lumala na, wala na. Iba na. Hindi ka na naliligo. Parang gano'n. Sa haba ng kuko ko. Oo, dugyot. Parang gano'n. Pati yung mga tao sa set, yung mga director, nagre-react na sa'yo, mga artista. Nagre-react kasi bakit parang wala ako sa sarili. Parang sabi nila, hindi ko ma-memorize yung lines ko. Tapos ang tagal ko bago pumasok, parang naiilang ako. Tapos lagi ako nalilate. Kaya nung one time, hindi na ako pumunta. Doon na ako natanggal. Yun na. Nung ginagawa mo yung tanging ina, yung first na tanging ina, gumagamit ka na? Gumagamit na ako. Kahit kasama ko pa sila daddy nun. Oo. Ang gagawin ko, may baon na ako. Tapos, kapag pumunta na sila sa set, siyempre kakain. Sabihin ko, dito muna ako sa sakyan. Kukuha ang pagkain, kunwari kakain ako. Kunwari. Pero tinitira ako. So, pagkatapos na, wala na. Ganun lang ako. Ganun lang. Pag ganun ba, hindi mo na naiisip na hindi maganda epekto sa'yo? Pag ikaw yung gumagamit talaga, talaba ka na? Hindi pa po. Wala mo na, hindi pa ako nadadala nun. Basta tuloy-tuloy. So, hindi ka na nakakaipon? Wala na? Nung one time, nasita ako ni daddy kasi yung laman ng ATM ko, bakit kulang? Alam niya, nung nagpunta kami ng bangko, nilagyan ko ng nasa mga 2 digits yata yun. Sabi niya, bakit 1 digit na lang? Yun na. Kulang. Pinambibili mo na ng traction. Ano yung pinakahuling show na ginawa mo na napansin nila na out ka na? Kasi yun po yung tayong dalawa. Sino kasama mo ron? Sa po yun prime time, si Gerald Anderson, Kim Chu, Jake Cuenca, sila Coco Martin. Okay. Paano sinabi sa'yo ng director na you're out? Ako po yung nag-volunteer na hindi na pumunta. Kasi nga po dahil, gusto ko tumiran. Nakatira ako sa condominium.
Hindi nila alam na nandun lang ako, gumagamit lang ako. Sabi ko, ayoko na. Sabi, tinatawagan ako, sabi ko, ba't ayaw mo? Sabi, wala, hindi ko kaya. Sabi ko, masama pa pakiramdam ko. Sabi ko, hindi nila alam, nagda-drugs ako. Tapos, nung one time nakapunta pa ako, ang na-encounter ko si Direk Ruel yata, Ruel Bayan. Ang lakas ng tama ako. Pinagalitan ako. Sabi niya, bakit hindi ka maarte ng maayos? Lumapit ako sa kanya. Tapos sabi ko, sama po na pakiramdam ko. Pasensya na po kung hindi po ako makaayos. Pero hindi nila alam na bangag ako. Hanggang sa wala na offers na dumarating. Wala na. Inalis na ako doon. Wala ka na. Kinausap ako ng production kung ano ba nangyayari sa akin. Sabi niya, pumunta pa ako eh. Ano ba nangyayari sa'yo? 2-3 beses ka nang hindi pumunta. Eto last na. Pumunta ka lang, papatayin ka lang sa eksena. Hindi na ako pumunta. Wala na. Hindi na ako pumunta. Ang ginawa, pinalabas na lang na nabaril ako doon. Wala na. So ano ka na, blacklisted ka na sa ABS-CBN noon? Simula nun, hindi na ako nagpupunta ng ABS. Wala na. Hanggang sa nakita ka na nga sa airport, yun, napag-alagala ka doon, parang tambay ka doon. Tama na. Huwag niyo na ako piliting mag-ano dito Nakakaya, may mga security Iwas at mailap ang dating child actor na si Jiro Manyo nang puntahan ng media kagabi sa NAIA Terminal 3. 4 na araw na siyang naglalagi sa airport. Madumi at may mga sugat sa leeg at paa. Panay ang tanggi ni Jiro na isa siyang artista. Hindi naman ako artista Ano ko lang yun Pinasyalan ko lang yung showbiz para magkaroon ako ng intelligence. Pagkatapos nun, sariling walang ganun. Baka drama lang yun para bumalik ako nun. Jiro, may mga... lang yun, gulo lang yun. Wala ako napuntahan Natural, maano ako dito. Mag-i-standby ako dito. And you said... Tsaka alis ako Saan ka pupunta? Hindi pwede malaman yan. Yun ang pinakamatindi. Bakit ka nga ba napunta ron? Yun, gawa nga po ng lakas ng tama. Hindi, bakit sa airport of all places? Out of control po. Pero alam ko pa, naiisip ko pa, nakikita ko pa, alam ko pa. Pero out of control, wala. Basta pumunta ka na lang doon? Kasi medyo nagtalo po kami nun sa bahay, nagtalo kami. Ni tatay? Oo. Umalis ako, may dala akong gamit. Yung gamit ko, parang binenta ko dun sa tropa ko na ang kapalit. Binenta ko yung gamit ko. Hindi, gumamit muna ako. Wala pa akong tulog noon. Inabot ako ng tanghali. Tanghali, wala akong tulog, wala akong kain. May nakita akong taxi. Pinara ko yung taxi. Sa airport. Terminal 3. Dali mo ako doon. Basta random lang yun? Wala lang. Parang naisip ko GTA. Okay, naisip ko. Airport, dali mo ako doon. Pagdating sa airport, bababa na ako, hinarang ako ng taxi driver, nawakan ako. Saan ko pupunta? Teka lang, wait lang. Sabi, ito, bayad ko cellphone. Binayad mo yung cellphone mo? Tapos, pinakawalan ka? Kinuha niya. Umalis na ako. Ayun na, doon ka na nakita ng mga taga-airport na patambay-tambay doon. Doon na nagsimula yung balita. Doon na na-expose na gumagamit ka talaga? Nung bata yan, bantay po ako lagi. Nung natuto ng mag-isa, yun doon po. Tinataguan ako. Tapos hindi na nakakarating ng taping. Napapagalitan ako ng director. May napapansin ba kasi sa kanyang mga kinikilos na pagbabago? Yun nga po yung pag-alis-alis niyang bahay. Nagtatalo na po kami. Hindi na mapigilan. Paano ho kayo nagkasakita ni Jiro? Paano nauwi sa ganun? Yung napunta po sa airport, kumakain po kami. Sabi ko sa kanya, huwag mong kamayin yung pagkain, anak, at maraming pang hindi kumakain. Nagalit, nagtalo kami dalawa. Yun po, yung medyo pang-abot po kami. Talo, ganun-ganun. Opo. Nasa pa po si tatay. Siguro mga pangalawang beses na po yun Yung nagpunta po ng airport, diretso. May una pa po yung sa bahay po namin sa San Juan. Nasuntok po rin. Pero hindi naman suntok talaga. Parang ganun lang. Ganun-ganun lang po. Pero tuwing kumikilos siya ng gano'n, anong nararamdaman mo bilang kanyang parang... Masakit pa.
Gano'ng kasakit yun? Parang hindi ko matangkad na nilalabanan. And then, what happened after nun? Ayun nga, pinick up ako nung kaklase ko, tsaka yung teacher ko. Sinama ako sa bahay nila sa Mandaluyong. Pinagpahinga ako doon. Tapos, kinausap sila ni Miss Ai na ipa-check up ako sa psychiatrist nga. Kasi parang di na nga daw ako normal. Kasi nahuli nila ako, sasalita ako mag-isa. Tapos tumatawa ako. Hanggang sa, dinala ako sa Quezon City. Tapos, ayun, inadmit na ako doon. Isang taon. Kailan nangyari yung, suicide? Yun po, pangalawa ko po yun. Pangalawang rehab. Anong kwento nun? Nung unang rehab ko kasi, 1 year ako. Nakauwi na ako noon. Tinulungan ako ni Direk Mario. Lumabas pa nga ako sa GMA noon eh. Nag-guest pa ako noon. Sa Pilyang Kerubin yata yun. Tapos, bumelo-buelo lang ako ng konting panahon. Gumamit na naman ako. Nabalik na naman ako sa rehab. 2 years naman ako ulit. 2 years naman. Doon na ako nag-attempt ng kasi sabi ko, bakit ako abutin ng 2 taon? Eh, sabi ko, wala naman ako ginagawang masama. Basta yun sabi ko. Binasag ko yung salamin. Yung sarili ko. Bumaba ako dun sa, sa attic. Sa attic ako magbaba ako. Nakita ako naman. Nakaubad ako eh. Dugo-dugo? Hindi, dugo-dugo. Oo. Nakita ako ng mga kasamahan ko. Gino, natakot sila. Ano yan, Gino? Ano ginawa mo? Sinumbong ako agad doon. Nurse! Tumigaw sila, nurse. Bakit? Gino, may sugat, ang laki. Takot sila lahat eh. Tapos yun, tinakpan lang. Hindi ka na ospital? Hindi. Nag-breakdown ako noon. Oo. Kasi nga, para sana dalhin ako sa ospital. Kung dalhin ako sa ospital, tatakas ako. O kaya, ang naisip ko noon, dahil nag-breakdown ako, maawa sa akin, pauwiin na ako. Hindi, walang visa. Ginawa, tinakpan lang. Yan ang, sabi sa akin ng nurse, gumagawa-gawa ka pa ng ganyan, akala mo, maawa. Wala ba lang doktor tumingin? Wala. Grabe yung rehab din. Tapos? Yun, tapos after nun, wala na. Ano na lang ako, tahimik na lang. Tiniis ko na lang, gaano katagal. And then after nung bumalik ka ulit sa rehab, no? Opo, 2023. Yun na, nag-volunteer ka na. Volunteer nga po. As parang isa sa mga parang trustee doon, no? Yung mga tumutulong sa mga sa mga nakatira doon. And since then, hindi ka na gumamit? Hindi na po. Hindi ka na attempt? Hindi po. May mga kakilala pa ako, pero parang... Walang dating na sa'yo yun? Walang dating eh, parang sayang lang. Parang sayang na yung sarili. Buti ganyan ang mo Yung naisip ko, kung gagawin ko ulit yun. Balik ka na naman sa dati. Hindi, ang daming, parang feeling ko, sisirain ko lang yung sarili ko. Oo. Sayang lang, kaya huwag. Eto, ang tanong kasi ng mga viewers natin, ay marami nagko-comment ng ganito, no? Jiro, bakit hindi ka pa bumalik sa pag-acting? Sayang naman yung talent mo. Ba't di mo gamitin yan? Anong paliwanag mo sa mga taong yun? Hindi ko po sila, ini-entertain eh. Kasi, pero minsan, pag nagpo-post ako sa sarili ko, sinasabi ko, siguro, yung right time lang yung hintay ko. Ang tagal naman ang right time. Makarecover ako totally kasi may mga iniinom pa akong gamot. Para saan ba yung mga gamot na iniinom? Sa isip po. Anti-psych, mga ganyan. Medyo matindi po kasi yun. Pero before ka gumamit ng drugs, wala yan? Wala po. Effect na yan, bale? Opo, effect. Effect na. Yun po yung inaalis niya, yung side effect. So may mga episodes ka of depression? Meron po. Kaya talagang tinutukan ako ng, nag-check up nga po sa akin, mental wellness center. Kasi may mga meds ka, no? Malapit na ako dun eh. Sa ganun. May mga bad thoughts ka pa rin sa isip mo? Sa ngayon po, wala naman po. Wala naman gano'n. Pero pagka yung alam kong, may paparating na may stress ako, minum ako agad ng gamot para mapahinga ako. Tulog lang ako, sarap. Pagising ko, normal. Anong effect nun pag ina-atake ka ng depression? Hindi po makatulog. Mahirap po matulog. Tsaka wala naman ako naririnig. Pero parang ang dami kong naiisip na ako. Minsan nasasabi ko.
Parang ano ka lang, kumbaga, nababagabag ka, gano'n? Oo, parang ganun po. Parang anxiety Opo, attacks opo. ang nangyayari sa'yo. Anong sabi ng doktor? Ano raw ba sakit mo? Anong term doon? Parang ang sabi kasi nakalagay chronically ill. Walang clinical diagnosis kung ano yung sakit mo? Wala po, hindi po sinabi sa akin ng doktor eh. Oo. Pero ang sabi kasi, ang kailangan ko daw inumin yung mga anti-psych, parang mga ganun. Okay. Para hindi raw ako ma-stress. So, hindi ka pa ready na mag-shoot ng pangmatagalan? Pangmatagalan, baka mahirapan po ako. Kasi nakagawa ka pa nga ng indie, no? Opo, sa indie po kaya yung mga ganun. Mga short films, okay Short yun. Yung mga mabilisang shoot. Music video. Oo, mga ganun. Kaya ko. Oo. Pero pag mga teleserye, mahirap. Baka hindi ko po kayanin. Kasi, tsaka medyo nahihiya po ako eh. Oo. Nahihiya ako. Tama yun. Kasi at least, realistic ka lang, di ba? Kasi paaasahin mo yung tao, tapos pagdating mo sa set, di ka naman makakapagtrabaho. Yun nga po yung sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin. Ba't nga daw di pa ako bumalik sa pag-artista? Sayang daw. Sabi ko, ayoko naman mangako sa ibang tao, sa mga magiging katrabaho ko, hindi ko kayang gampanan. Baka mamaya, umuo ko ng umuo, tapos hindi na naman ako pumunta. Oo. Baka, yun, makulong ako. Makulong talaga. Sabi ko, kasi, syempre, may kontrata yun, may pipirmahan ka nung para Hindi, maganda nga yan. At least, upfront ka na hindi ko kayang gawin. I mean, kung short films lang, mga maikling shoot, okay ako. Pero pag ganyan, yung long term, Opo. mahirap, no? Magagalit lang sila sa'yo. Opo, yun nga po eh. Oo. So, ano kinabubuhay mo ngayon? Sa ngayon po, dito sa bahay, tumutulong-tulong. Oo. Kapag may mga guesting ako, mga racket, yun. Ganun-ganun lang. Ngayon pong November, magiging busy ako eh. Tsaka December. Ano meron sa'yo? May pupuntahan po akong event sa Capiz. Parang show. Opo, parang show. Tapos sa December, meron po kaming anti-drug campaign sa Zambales. Laki ng pinagbago. Ano mga pagbabago napansin? Sa bahay lang. Pagka walang ginagawa, naglilinis-linis. Nag-aalaga ng mga kung ano dyan. Tapos, pagka walang namamasyal po kami sa mall, ganyan. Nanonood ng sine. So kayo pa rin talaga dalawa magkasama hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon po. Anong pangarap mo para kay Jiro? Ang pangarap ko po, kung gusto niya ituloy yung sa showbiz, para kasi wala naman na po siyang ibang alam na trabaho, kundi yun nga lang, showbiz. Yun na nga po, naantay po siya ni Coco eh. Nagkausap sila ni Coco sa gateway. Talaga? Ano sabi ni Coco sa'yo? Sabi po, kung kaya ko na. Tawagan ko na. Natanong siya ni Coco kung kaya na niya. Hinihintay ka lang ni Coco Martin. Wow. Kaya talaga niya. Di, tsaka po pagka pinapag-uusapan yung gano'n, may stress po. Alin yun? Pag po yung tungkol kay Coco, yung nagkita na kayo ni Coco, kinausap ka na, pagkakataon mo na yun para makapasok sa Batang Quiapo, nai-stress po. Opo. Bakit? Ayoko lang, hindi ko lang po straight to the point na Iwas po siya. ayoko. Pero nai-stress po. Pagka pinapaulit-ulit po sa akin. Ano na lang, mensahe mo kay Jiro? Anong Yan, gusto mo sabihin sa kanya na po yan, kung gusto niya magpatuloy o hindi. Dito lang ako andito lang po kami, suporta sa kanya. May matanda na rin po kasi si Daddy. Nung minsan po, 66 na po. nung minsan tumaas yung sugar. Nahuli ko sa CR, kasi nakasara. Bumagsak. Bigla akong binuksan yung CR, nakita ko nakasalampak. Nanginginig na gano'n, tapos putlang-putla. Inabot ko po minsan yan. Diabetic. Opo, dahil tumataas po yung sugar. Pag hindi po nakainom ng gamot, tsaka nakapag-inject ng insulin. Ilang beses na po yun. Ikaw parang caregiver niya, no? Pag po yung nakikita ko na may kakaiba, alerto na ako agad. Inaano ko na kagad siya, tinitignan ko na kagad. Minsan nga, naliligo lang. Tinatanong ko Daddy, anong ginagawa mo dyan? Naliligo. Kasi pag hindi na sumagot, ang tagal, alam ko na yun na baka bumagsak na naman. Ganun. Simula po nga noon, talagang kasama ko na siya. Tsaka kinagisnan ko ng ama. Kaya daddy yung tawag ko sa kanya. Pero, yun nga po, kung makikita ko siyang ganyan, payat na, tapos tingin ko, parang kailangan ko magpursige. Kailangan kong
tulungan din yung sarili ko para siyempre mabigay yung mga pangailangan niya na gamot. Yung gamot lang po. Minsan, Kaya, yun, pag walang pambili, nanginginig ako. Pag wala, di po siya nakakapag-take ng gamot kasi parang babagsak, nanginginig, namumutla. Tsaka malabo po yung mata ko. Parang may ulap. Siguro paalala mo sa mga viewers natin, especially sa mga kabataan, anong mensahe mo sa kanila? Para hindi sila malulong sa pinagbabawal na gamot. Siguro masasabi ko lang, hindi magkakaiba naman tayo. Siyempre mga kabataan, mas may edad sa atin, matanda, magulang, kilala natin sa pamilya. Siyempre unahin natin respeto kasi doon ang gagaling yung puri sa iba. Kung marunong ka respeto sa kapwa mo, sa pamilya mo, siyempre doon mo magigain yung yung pride para kahit saan ka magpunta, hindi ka basta-basta makukursunada, hindi ka basta-basta lolokohin ng kapwa mo. Tsaka, siyempre, yung mananalig sa Diyos. Tsaka, umiwas sa masamang impluensya. Yun ang mapapayo ko kasi ako, nasubukan ko na yan. Masamang impluensya, napasok ko na yan. Buti nakalabas pa ako. Hindi pa ganun kalala. Kasi sa iba-iba yan, kung papasok ka dun, siyempre, may makikilala kang boss. Tuturuan ka magtulak, tuturuan ka Pagka nagkamali ka, papatayin. Kaya, habang maaga pa, siyempre, unahin natin pag-aaral. Kung saan tayo magiging successful, yun ang unahin natin sa buhay. Pag binabalikan mo yung nakaraan, meron ka bang pagsisisi na sana hindi mo na ginamit yun? Sana hindi ka na gumamit? Wala, kinalimutan ko. Gusto kong balikan sa nakaraan, yung masayang buhay namin. Dati, kompleto pa kami, family. Pero yung bisyo-bisyo, ayoko nang balikan. Kung isipin ko, ayoko nang balikan. Kasi hindi rin nakatulong sa sarili ko po. God's timing lang din talaga. Well, I wish you luck, Jiro. Thank you. Sana maging fully recovered ka na rin sa mga darating na panahon para makabalik ka na rin sa showbiz. Salamat. Bata ka pa naman. Ilan taong ka na ba? magte-34. Ano pa? Magkaintay-intay lang ho tayo mga kapatid. Malay mo naman di ba? Baka bounce back muli si Jiro Manyo kasi lahat napakagaling mo talaga artista. Sayang naman yung binigay sa yung gift ni Lord. But we understand at the same time na meron kang pinagdadaanan. So, we're praying for you, Jiro, na sana Salamat po. makarecover ka at makabalik ka sa showbiz. Good luck, ha? Thank you po. I did not take up college kasi due financial struggles that time. So, I have to work as a part-time. Pero hindi rin kinaya. So, I focus on as a crew. So, ang natapos mo lang ba, Chef, High school? Yes. Dumating kasi ako sa time na nasa factory ako for almost 1 year and a half, if I'm not mistaken. Na, syempre, you'll ask yourself hanggang dito ka na lang ba? Hanggang dito na lang ba ako? So nag-tricycle ako. So, boundary. So, I earned around 120 pesos a day. May pasahero na nakikita, aagawan namin sa pila. Kasi he always comes out 5 a.m. pupunta ng hotel. Okay. So, sabi ko, aagahan ko yung pasok. Kasi pag kinuha ko siya, matik may pang breakfast na ako. Pagdating ko ron, siyempre, back in my days, ilan lang ang hotel ng 5 stars. So, ang dami namin nag-a-apply. We're about, I think, mga 300. So, I started 8. Dala ko pa masahe lang. Kasi wala talaga So, na-interview ako around 8 p.m. ng gabi. Gabi na? Gabi na. Sa sobrang dami, wala. Hindi ka kumain ng buong araw? Kasi I did not know Kasi pamasahe pamasahe lang. Kasi in-expect ko, pag balik na ako biyahe. So, wala. Ang masakit nun, pagdating ko doon sa interview, I still recall how it looked like. Ang nag-interview sa akin na female na naka-coat. Pag-upo ko, ang sinabi lang sa akin sa biodata, sorry, we cannot accommodate you because you are not a college graduate. Pag ka nag-a-apply dito, ni wala kang background sa culinary, ni wala kang alam sa kitchen, hindi ka marunong humawak ng kutsilyo, kaya ko pa ba to? Kasi makukutsa na naman ako rito, pahirapan na naman ako. But, ayan na kami ni Chef. Dito na kami sa mga fruit section. Chef, pero ditong napukaw ang aking atensyon. Ito, ano to, Chef? Ngayon ko na nakita to. Ito, one of the highlights ng harvest namin sa Atok Benguet is the Spanish tomato. We call this tamarillo. So, and yes, sa Pilipinas. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes,
and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation, The Kabalen Group of Restaurants, Ideal Vision, Revlon for my makeup, Goldmine Rice, Mono Quadratic made-to-order home and office furniture, DeLonghi Coffee Machines, Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics, Uratex, Clean Echo, Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.